Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Mataas na opisyal ng Estados Unidos hinimok ang ASEAN countries na labanan ang China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nanawagan ang isang high-ranking member ng US Senate Foreign Relations Committee sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, na magkaisa laban sa umano'y patuloy na panggigipit at pangingialam ng China. Ayon kay US Senator Jim Risch, dapat ay magkaisa ang mga ASEAN members na labanan ang aniyay pakikialam ng China sa kanilang domestic affairs, kasama na rin dito aniya ang cursive economic practices ng China, walang basehang territorial claims, at ang umano'y pagnanais ng China na mapaghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng ASEAN laban sa kanilang pagkakaisa. Ayon sa senador, ang pagkakaisa at pagnanais ng mga ASEAN claimants, lalo na ang Pilipinas, na itulak ang China mula sa mga panggigipit ng China sa West Philippine Sea ay napakahalaga sa kabuuang estado ng naturang karagatan. Tinukoy din ng senador ang mahigpit na security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at US upang makompranta ang China sa ginagawa nito sa West Philippine Sea, kaya dapat magkaisa ang Association of Southeast Asian Nations laban sa pagtaas ng panghihimasok at pamimilit ng mga Chino. Ito ay matitinding hamon na kinakaharap din ng US, sinabi ni Senator Jim Risch sa isang interview. Ang sentralidad ng ASEAN ay isang pangunahing haligi ng strategies ng US sa Indo-Pacific. Sa kabilang banda, sinasamantala ng China ang pangako ng ASEAN sa konsensus upang pahinain ang sentralidad nito. Sa isyu ng South China Sea, sinabi niya na ang kahandaan ng mga ASEAN claimant states na itulak pabalik ang China at ang diplomatiko ay napakahalaga. Dapat ding pagtuunan ng pansin ng mga bansang ASEAN, ang pagpapataas ng kamalayan sa maritime domain, joint patrol at pag-unlad ng ekonomiya sa mga exclusive economic zone, dagdag ng senador. Binanggit niya ang mahigpit na pagtutulungan sa seguridad sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, lalo na sa pagharap sa China. Inanunsyo ng nangungunang tagapagsalita ng pamahalaan ng Japan na ang kanilang bansa ay nasa huling yugto na ng negosasyon sa Pilipinas, tungkol sa kung anong kagamitan ang iaalok sa Pilipinas at kung anong mga tulong ang ibibigay. Gayon din kung kailan pipirma ng isang kasunduan sa ilalim ng Official Security Assistance Program ng Tokyo. Ang programa ay naglalayong tumulong sa pagpapalakas ng mga kakayahan at kapasidad ng Pilipinas. Ang nasabing mga pahayag ay binigyang diin ni Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno bago ang pagbisita ni Japan Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas. Tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Kishida Fumio ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa pagbisita nito sa Pilipinas ngayong Biyernes. Sa pahayag na inilabas ng Malacanang, sinabi ng Department of Foreign Affairs na tatalakayin ni Marcos at Kishida ang political, security, at economic cooperation ng dalawang bansa. Kabilang sa mga partikular na isyu na tatalakayin ay ang West Philippine Sea, kalakalan at pamumuhunan, at Japan's Official Development Assistance. Magpapalitan din sila ng opinyon sa mga pangunahing isyu sa rehiyon, internasyonal, at United Nations na nakakaapekto sa rehiyon at sa mundo. Sabi ng DFA, bagamat hindi na tinukoy ng DFA o ng Malacanang, ang pagpupulong sa pagitan ng mga leader ay naganap sa gitna ng tensyon sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ang Japan, isang pangunahing kaalyado, ay dati nang nagpahayag ng interes na makipagpulong sa Pilipinas upang talakayin ang mga alitan sa dagat sa pinag-aagawan na karagatan. Ang pagpupulong ay kasunod din ng banggaan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas sa Ayungin Shoal, na itinuring ng gobyerno ng Pilipinas na paglala ng ilegal na aktibidad ng China. Pupunta at sasakay ng Philippine Coast Guard vessel na gawa ng Japan si Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Sabado. Hindi binanggit ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Belilo ang mga detalye ng barko. Bibisita rin ang punong ministro ng Japan sa National Headquarters sa Sabado. Sasakay siya sa mga Japan-made PCG vessel, sabi ni Belilo. Sinabi ni Belilo na ang PCG ay kasalukuyang mayroong 13 Japanese-made ships, kabilang ang 10 multi-role response vessels MRRV, 2 offshore patrol vessels, at isang buoy tender vessel. Kapansin-pansin,
Ang 77-meter na multi-role response vessels na BRP Teresa Magbanua ang pinakamalaking PCG vessel hanggang ngayon na ginawa rin ng isang Japanese firm. Magsasagawa rin ng courtesy visit si Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavon sa parehong araw. Inaasahang tatalakayin nila ang kasalukuyang sitwasyon ng seguridad sa rehiyon ng maritime, muling pagtitibayin ang pakikipagtulungan ng PCG at JCG sa pagpapaunlad ng kakayahan at pagpapalitan ng mga tauhan, sabi ni Balilo. Iminungkahi ng mga senador na maglaan ng 1 billion pesos bilang seed money para tustusan ang pagpapaunlad ng sariling industriya ng depensa ng bansa. Sa gitna ng mas agresibong aktibidad ng China sa West Philippine Sea, ang mga senador, sa pangunguna ni Senate President Juan Miguel Zubiri, ay magkatuwang na naghain ng Senate Bill No. 2455, o ang Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act, upang hikayatin ang mga negosyo na mamuhunan sa lokal na pagmamanupaktura ng mga kagamitan sa depensa. Ito ay kinakailangan upang muling buhayin ang Self-Reliance Defense Posture Program ng bansa, at upang ganap na gamitin ang potensyal ng industriya ng depensa sa oras na ang mga banta sa seguridad ay nalalapit at patuloy na nagbabago. Tungo sa layuning ito, dapat isagawa ng Estado na paunlarin ang industriya ng depensa at ang kakayahan nito na lokal na makagawa ng mga advanced na armas, at kagamitan para sa sandatahang lakas nito sa pamamagitan ng paglipat ng teknolohiya, pakikipagtulungan at pagbibigay insentibo sa pribadong sektor. Sa ilalim ng panukala, lilikha ng bagong unit sa loob ng Department of National Defense, upang pangasiwaan ang pagpapatupad ng programa at lahat ng kaugnay na proyektong nagtataguyod ng domestic production ng mga supply ng militar. Sinabi nito na ang iminungkahing Office of the Undersecretary for Defense Technology Research and Industry Development, ay magiging responsable sa pagsasagawa ng mga pag-aaral sa pananaliksik at pagpapaunlad at sa paggawa ng mga patakaran. Ang bagong tanggapan ng DND ay magkakaroon din ng tungkulin sa pangunguna sa pakikipagtulungan sa pagitan ng mga kaugnay na ahensya ng Estado, sa mga pribadong entidad sa pagtiyak ng tagumpay ng programa ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization ng bansa. Ayon sa panukala, sa saklawin ng programa ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization ang lahat ng kagamitang militar na mahahalaga, at idinisenyo upang epektibong labanan at matugunan ang mga kemikal, biological, radiological, nuclear at cyber attacks, upang maakit ang mga dayuhang kumpanya ng depensa na magtayo ng mga pabrika sa Pilipinas. Ang panukalang batas ay nagbigay ng ilang mga insentibo, tulad ng exemption sa pagbabayad ng mga tax sa pag-import. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.